At kaugnay pa rin ng kinababahalang disinformation ng yung armed forces. Paglaganap. Ito ba yun? Yung paglipana ng mga disinformation ng, campaign? mga fake news at iba't iba pa mga maling impormasyon. Pag-usapan natin yan. Nasa linya po natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Ma'am Colonel, welcome po sa Palatuntunan. Salamat po sa maagang pagbangon. Magandang umaga, Sir Emil and Ma'am Cathy. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Nabanggit nga po namin na ikinababahala ng Armed Forces of the Philippines yung mga lumalaganap na disinformation. Meron na po ba kayong findings kung saan po ito nanggagaling? Dito po ba sa Pilipinas o sa China? Meron na po ba investigasyon? Talagang diretso ka, Cathy. Ito po nakakabahala nga po talaga, no. Nakita nga po natin may surge po ito, no. Tumaas po yung kampanya tungkol sa disinformation. Ang aim po nito is sirain ang tiwala ng publiko sa ating institusyon at maging na rin po sa ating gobyerno. So ito pong mga kampanyang ito, ang layon nito ay maghasik po ng takot at hatiin po yung ating bansa. So ang sinabi nga po natin dito, this is the battle of the narratives, and this is an opportune time for us to be more vigilant nga po, no, to maging mapanuri po tayo sa mga ating nababasa at wag po nating ipakalat pa ito. Sa atin naman po, since January, ma'am, no, nag-create na po tayo ng mayroon po tayong binuhay na dati pong unit na ito rin po talaga ang one of its focus, no. So continuous naman po, no, meron na rin po tayong efforts ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, bumuo nga po tayo ng grupo para po sa mga ganitong activities. So makita niyo po, inad po natin yung cyber domain as a domain of operations together with land, air, and sea. Okay, balikan ko lang po yung tanong ko, Colonel. Na pag-alaman nyo na po ba kung saan ito nanggagaling? Dito po ba sa ating bansa o sa ibang bansa tulad ng China? Kasi yung mga disinformation nga po, katulad ng sabi nyo, ay para mawala yung kumpiyansa sa gobyerno. Ito po, no, marami po nga ito on different facets. So with the observations that we get, ito po ay nanggagaling sa iba't ibang sources, no. There are others that comes from abroad, and meron din po tayong mga local na mga attacks that we have been seeing in the past few months, no. Yung iba nga po, din sinasabi natin, yung mga nahack po na government sites are perpetrated internally. But that doesn't mean po na nandito sa Pilipinas, Pilipino rin po, no, yung mga perpetrators nito. So ito po, continuous po yung ating mga pagkakalap po ng more information and investigation on these things. And of course, for operational reasons, we cannot divulge na po yung results as to where to hone in. But rest assured po that the Armed Forces of the Philippines is doing its job diligently po. Colonel, AFP lang ho ito o kasama niyo ho ang PNP at NBI? Ito pong cyber po, no, is a whole of government and a whole of nation approach. So kasama na dyan, sir, no, other than the investigations, marami din po tayong efforts to conduct a lot of trainings in terms of cyber hygiene para po ang bawat Pilipino maprotektahan din po natin ang ating sarili. Sir, no, we have to take into consideration na ang Philippines is the second nga ito, sir, no, sa most attack sa buong mundo. That is brought about by our great online presence. Sa mga Pilipino po, mahilig po talaga tayong nasa social media. We used to be the text capital of the world, and ngayon po very, very much present po tayo sa internet, no, sa ating social media. Colonel, bigyan nyo nga kami ng isang payak na halimbawa. Ano ho ba yung mga disinformation campaign na yan? Yung madali lang humaunawaan na ating mga kababayan. Ano ho yung mga kumakalat na yan? Ang most recent, sir, no, ang nakita natin, may post din po ang Armed Forces of the Philippines dito. Yun po nga mga old photos that is coming out. Ito po sa bansang Ukraine, pero ang ipinapakalat po, ito daw po ay mga foreign na mga aircrafts and vessels na nagpupunta po sa Clark Air Base, no. So this is causing panic. So ang sinasabi po natin dyan, maging mapanuri nga po tayo and look at the sources po of this information. So ang ito po, sir, look at the yung verified na sources, and dun po tayo maniwala sa mga posts from verified pages po. Sa makatuwid, Madam Colonel, doon sa lumalabas na disinformation campaign na yan, nag-iipon-ipon na yung mga air assets para paghanda. Yun ang pinalalabas nila sa isang digmaan. Ganun ho? Yes, sir, no? And ito naman, sir, we do not want to cause unnecessary panic. So in these cases po,
rest assured, sir, that the Armed Forces of the Philippines will keep the public duly informed if really there's a cause for concern. At this point po, wala naman po yan, and inilalabas nga po natin, no, yung ating result of our research, no, na itong mga lumalabas na ito, talaga nga pong misinformation and fake news po. Bukod po dyan sa misinformation, fake news, disinformation, isa rin po sa dapat paigtingin, di ba, Colonel, yung ating infrastructure pagdating sa internet. Kasi nga, isa nga tayo sa pinaka-nahahack, pinaka-nata-target, pinaka-vulnerable sa mundo. Yes po, ma'am, no? And ito po namang bansa natin is really doing a lot in terms of fast-tracking po our efforts in cyber operations. So ito po, meron na po tayong ahensya na magpupool po, no, ng mga efforts. We used to be siloed in our approach in cyber. Ngayon po, pinupool po natin for integration and interoperability ng government agencies along with non-government agencies and of course ang ating private sector. Kasi maganda po yung ating yung mga facilities po na i-put up ng iba. So magagamit po natin yan pag magtulong-tulungan po tayo. Madam Colonel, meron kaming e-expecten sa mga susunod na araw ng mga law enforcement operation laban dito sa mga nasa likod nitong disinformation campaign na ito, ma'am. Sir, patuloy naman po, no, yung ating mga investigation. If it merits po for us to act on it, then we will do so, sir. In terms of law enforcement naman, sir, that will be from the NBI and the PNP, sir, and the Armed Forces of the Philippines, sir, will support if need be, sir. Okay, mula dyan ay tungo naman tayo sa isa pang talagang mainit na usapin ngayon, Emil, yung tungkol sa usapin sa West Philippines. Bagamat syempre alam po natin na Navy at Coast Guard ang namamahala dito, pero ano po ba ang latest naman mula sa Armed Forces of the Philippines? Tinututukan ito ng ating mga kababayan, ng ating mga kapuso, Colonel, ma'am. Opo, sir, no. Yun nga po, with the order of the President during the command conference, no, sir, no, to gradually shift, no, from internal security operations to territorial defense. So ito po talaga, ang focus natin is now being shifted to yung ating external defense nga po. So most of our resources are also being pulled towards territorial defense. So ngayon, sir, we are also keeping the public informed as to the presence po pag nakikita natin. Isa din po yan sa mga fake news na lumalabas na napakarami nga po at any one time. But ito po, verified naman po yung mga vessels na nakikita natin. And every now and then, sir, we really give reports as to the numbers po na nadedetect natin. So rest assured that we are being able to detect, challenge if need be yung mga vessels po na pumapasok sa ating territorial waters. Ang sinasabi nga po natin dyan, no, ito po ang ating mga karagatan, ito po ang ating karapatan, at ito po ang ating kinabukasan. So panghahalagahan po talaga ito ng ating sandatahang lakas. Okay, pero sa ngayon po, ano po ba ang talagang tinututukan ninyo? Ano po bang orders? Lalo-lalo na po doon sa mga nagtutungo para sa RORE. Yes, ma'am, no. Ito pong mga features natin, 2 islands and 7 features natin, regular po tayo nagkakonduct ng ating rotation and resupply missions. So, it's a regular thing for us to provide for the morale and welfare of our troops and of course, improve their living conditions. So, we will not be deterred. Tuloy-tuloy po natin yan gagawin. Ibig sabihin mo, Kati, halimbawa, Ma'am Colonel, naglabas ulit ng itak yung mga yan. Ayan ho, nasa video. Maglalabas din ba tayo ng itak, Colonel? Yes po, we will be having contingency measures in place. So, pinag-aralan naman po natin kung how to move forward with it, and there will be changes po in our operations, and of course we have operational mix po, iba-ibang paraan din po para makonduct po natin to successfully and safely po. Ma'am Colonel, yung concern ho ng ilang mga kababayan nating mangingisda, sila ho'y natatakot, nangangamba sa kanilang buhay, at yung iba isinampa na yung mga bangkang pangisda nila sa pantalan, ayaw na hong mangisda pa dahil sa takot dyan sa mga dayuhan na yan. Paano kayo nagtutulungan ng Coast Guard dito ho para mabigyan ng seguridad sila, o paano ho ba, ma'am? Ito po, no, we are working very closely with the Philippine Coast Guard and BFAR.
no, sa kanila po yung law enforcement, and the armed forces po with our Navy and our Air Force, continuous po yung patrols natin dyan. So umiikot po ang ating mga Navy vessels at any one time sa ating territorial waters nga po. And lumilipad din po ang ating Air Force every now and then to conduct maritime patrols. So if need be din po, sir, we will be assisting the Coast Guard and BFAR in law enforcement din po. Okay. Ma'am Colonel, ihabol lamang namin ito tungkol pa rin sa disinformation campaign. Iniuugnay din ito sa destabilization sa kasalukuyang administrasyon. Any reaction, ma'am? Ito sir, no, pagka may mga ganyang ulat po, ina-actionan po natin yan. But nag-ikot naman po kami, especially also with the latest RORE, sir, no. We went to the area po talaga kung nasa ng mga tropa natin who were there to conduct the RORE operations. And we can say po that our troops' morale are very high. They are very professional, and the Armed Forces of the Philippines po is united. In fact, sir, pag tinanong mo po yung mga tropa, yun pong zeal nila and yung kanilang fighting spirit is very, very high at this point, sir. Mm-hmm. Sa publiko po, pag tinignan nyo po yung mga reaksyon ng mga netizen, gigil na gigil po sila doon sa mga nangyayari. Ano po ang inyong mensahe sa publiko mula sa Armed Forces of the Philippines? Sa ating mga kababayan po, no, we appreciate po that this is really isa pong usapin that is a uniting factor for all Filipinos. So, maganda po, no, at this point with this issue, ang positive po dyan, makikita po natin yung unity po ng bawat Pilipino na kahit ano po yung paniniwala natin, kahit ano po yung pananaw natin, we are one in this na atin po itong West Philippine Sea. So, ang sa amin po dyan, there are a lot of instruments of national power and hindi naman po lahat ay dapat daanin agad-agad sa dahas. So, yun pong ating instruments of national power, iba-iba nga po. And so, we have diplomatic approaches, we have different approaches to this. So, rest assured po that ang ating bayan po, yung ating gobyerno, talaga pong pinag-aaralan ng mabuti and paano po tayo magiging mapayapa po sa pag-handle nitong isyong ito. Alright, maraming salamat po sa inyo, Colonel. Maraming salamat po sa oras at sa serbisyo ninyo sa bayan, Madam Colonel. God bless maraming you. Salamat po sa inyo and maraming salamat po sa panayam. Ating po nakapanayam, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Hihilingan, walang Pinoy.